Pagmamahal sa Panginoon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa sa napamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalugog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na iyo'y hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ulitin po natin, poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inapi ang mahirap ng palalot tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuya ng masakim. Sinusumpa ang Panginoon. Sa kaniyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastang at mapagbanta, at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maasahan ay sa iyo nagpupunta pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Alleluia, alleluia, alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya noon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Sa araw na ito ng Sabado, 15 linggo sa karaniwang panahon, atin pong panalangin ang mga lugar na higit na maapektuhan ng bagyong Krising. At nawa sa mga nararanasan nating mga ganito ay mas makita natin ang pagkilos ng Diyos at makita rin natin kung ano at paano natin dapat tinutugunan ang atin pong mga pangangailangan, lalo na pagdating sa kaligtasan ng mga tao. Mahirap kasi yung lagi tayong magsasabi ng climate change, pero wala naman tayong ginagawa para dito. Kaya madalas, konting ulan ay lumulubog ang karamihan sa mga lugar natin dahil hindi nagiging wasto din ang paraan ng ating pong isinasatupad. Hindi pwedeng hukay lang ng hukay, palalimin lang ng palalimin, pataasin lang ng pataasin ang mga kalye, pero yung mga bahay, palubog ng palubog. Kaya maganda po na nawa ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang salita ni Kristo, ang kanyang mga itinuturo sa atin, dahil ito ay para sa mas ikakaayos ng ating pong pamumuhay. Atin pong muling balikan ang ilan sa mga ibinigay sa atin ni Kristo na mga salita mula sa pahayag ng Ebanghelyo. Nung Lunes, ginulantang tayo ng mensahe ng Panginoon na sinasabing, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan." Sabi nga, ang salita ng Diyos ay katulad ng double-edged sword, na kapag hiniwa sa iyo, talagang mahati ka. At ganyan ang salita ng Diyos. Kapag meron tayong mga ginagawang labag sa kanyang kautusan, nakakahiwa ito ng ating pagkatao. Nasasaktan tayo dahil dito. Pero yun talaga yung purpose din naman. So, hindi ito yung salita na para lang magkaroon tayo ng peace, magkaroon tayo ng parang hindi tayo mag-aaway, pero wrong notion o wrong context ng paggamit ng salita ng Diyos. Noong Martes, muli, ang sabi ni Kristo, "Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma." Ito yung mga bayan na sinumbatan ni Kristo, yung bayan ng Corazin, Bethsaida, at Capernaum, dahil napakaraming kababalaghan ang ginawa sa kanila, napakaraming taong may sakit na kanyang pinagaling sa bayang ito, pero hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Kung kaya, sinabi niyang mas mabigat ang parusa na dadanasin kaysa sa mga bayan ng Sodoma. Alam niyo naman yung kwento ng Sodom at Gomora. Noong Miyerkules, ang sabi naman, dahil nga may kakayahan at kapangyarihan si Kristo para magsalita, para magpalayas ng demonyo, dahil sinabi niya noong Miyerkules, "Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay." Lahat ng bagay sa mundong ito. Kasama na tayo sa ibinigay ng Diyos sa kanyang pangangalaga, sa kanyang proteksyon. Kaya lahat ginagawa ni Jesus para hindi tayo mapahamak. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, kung paanong nasa kanya na ang kapangyarihan, ibinigay ng Ama, yung authority. Kaya ang sabi ni Kristo, ang paanyaya niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin,
at kayo'y pagpapahingahin ko. Kahapon, ang paalala sa atin, habag ang ibig ko, hindi hain. Yung pusong mahabagin, hindi yung marami tayong ginagawa, hindi yung mga ritual na dapat nawa, ang tinitingnan, ang makita sa atin sa dami ng mga ritual na atin pong ginagawa ay yung nagiging mahabagin tayo sa ating kapwa. At ngayon, ang sabi ni Kristo, o sabi sa Ebanghelyo, maraming sumunod sa Kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa Kanya. Nakafocus sa gawain, nakafocus sa misyon, hindi lang sa Kanya. Na magandang paalala, na tayo kasi dahil nga sa panahon natin na marami ang gustong sumikat, marami ang gustong mapansin, kaya lahat gusto natin na i-broadcast. Isang wisdom na matututunan natin sa karanasan ni Kristo, bakit ayaw niyang ipamalita. Diba? Kasi pwede yun Kapag mas maraming nakakakilala sa iyo, maganda rin naman yun. Pero yung isang banda, kapag masyado na siyang nakilala, pinuntahan ng napakaraming tao nang hindi naman siya kinikilala, yung bang pupunta ang mga tao dahil may kailangan sila kay Kristo at hindi dahil si Kristo ay tinatanggap nilang bilang Mesiyas. Magiging sagabal sa kanyang misyon, magpapabagal sa kanyang gawain kung napakaraming tao ang makikipag-unahan, makikipagsiksikan para lamang makalapit sa Kanya. So para bang hindi trabaho ni Jesus yung magpasikat. Hindi trabaho ni Jesus yung magparami ng followers. Ang gawain at misyon ni Jesus, ipahayag ang mabuting balita, ibigay ang pagpapatawad sa mga nagsisisi, ibigay ang kaharian ng Diyos, hindi ang magpasikat. Kaya nawa, muli, suriin din natin ang ating mga sarili, na sa ating mga ginagawa, ano ba talaga ang ating pong intensyon? Ang dumami ang fans club? Ang dumami ang tagahanga? O ang mas maipakilala natin si Kristo dahil sa ating pong pagtuon sa misyon na mayroon tayo? Amen? Bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama, siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ng buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Romel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Popong San Jose, pintakasing ibig, tanggulang at lakas.